Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Poof. Sa pamilya ni Fu, biglang nakaramdam ng gulat si Ivory sa kanyang puso, at isang subo ng dugo ang biglang lumabas sa kanyang bibig. Hindi alintana ang sakit sa kanyang puso, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at tumingin sa langit. 3,000. Ikaw ba iyan? Tumingin si Ivory sa langit, at ang kanyang magandang mukha ay naguguluhan. Alam niya na ang Aaron ay dumating sa mundo ng lahat ng direksyon. Bagamat ayaw niyang pangunahan si Aaron dito ng planong tumulong sa langit, alam niya ang karakter ni Aaron. Alam niyang nasa panganib siya at darating siya. Ang kamakailang pag-uusap ni Ivory ay nagsimulang lumambot. Ayaw niyang sumunod sa ayos ni Fu Tian, ngunit sadyang inaantala ito. Sa kabutihang palad, si Fu Tian ay nagpunta kamakailan sa lugar ng dagat ng Yongsheng at walang oras upang harapin ang isyo ng paglihis ng Aaron. Gusto lang niyang bigyan ng ilang oras si Aaron. Naniniwala rin siya na sa katalinuhan ni Aaron, hinding-hindi siya magmadaling pumunta rito. Hanggat nabibigyan siya ng sapat na oras, maaari niyang tapakan ang mga lilang mapalad na ulap upang iligtas ang kanyang sarili at Nyener. Si Ivory ay 10,000 beses na mas tiwala dito, dahil hinding-hindi pababayaan ni Aaron ang kanyang sarili. 3,000, maligayang pagdating sa tag-araw at maghintay para sa iyo magpakailanman. Sa oras na ito, biglang narinig ni Aaron, na nahimatay, ang sigaw ni Ivory sa dilim. Hindi, hinihintay pa rin ni Ivory ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng mamatay. Biglang hinihimok ng Aaron ang lahat ng bagong condensed gold na enerhiya sa katawan, at gagawin niya ang anumang kailangan, kahit na ipagsapalaran niyang sumabog ang gintong katawan dahil sa pagkaubos ng enerhiya. Ang huling bakas ng enerhiya ay dumaloy sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan, na tumutulong sa Aaron na ayusin ang kanyang katawan ng mabilis. At ang Red Eye Jade Python sa kamay ni Aaron ay dahan-dahan ding naglalagay ng sarili nitong enerhiya sa katawan ni Aaron. Sa gitna ng himpapawid, biglang iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata at sinalakay ang 5 tao ng buong bangis. Hindi inaasahan ng 5 matatanda na biglang lalaban ang Aaron. Sa pagmamadali, atubiling ipinagtanggol nila ang kanilang sarili. Nahuli sila ng Aaron na hindi handa at paulit-ulit silang natalo. Ang Aaron ay kasing baliw ng isang lalaki. Pula ang mata niya. Hinawakan niya ang pinakamalapit na nakatatandang si Liu Feng at tinakpan ang kanyang mukha ng malakas na putok. Nang makita ito, maraming iba pang mga tao ang umatake sa Aaron sa likod niya, sinusubukang pabagalin ang kanyang pag-atake. Si Elder Liu Feng ay natakot na mapatla. Inaatake lamang ng Aaron ang kanyang sarili, at halos isuko ang anumang depensa, hanggat nabubuhay siya. Malakas na paalang natakot na hindi mamatay. Sa pagmamadali, si Elder Liu Feng ay direktang tinamaan sa dibdib ng kamao ni Han Sani. Kung ang iba pang 5 elder ay hindi nagtali ng mga lubod ng enerhiya para hawakan si Han Sani, maaaring napatay siya ng lalaking ito sa lugar. Tumingin si Elder Liu Feng kay Aaron na may matagal na takot. Kahit na ang Aaron ay itali ng 5 tao, wala pa rin siyang lakas ng loob na humakbang pasulong.
Nakikita ng mga tahimik na hayop ang Aaron, sa ilalim ng dagandong ni Linlong, na lumalaban ng malakas at lumalaban. Ang mga nihilist na disipulo ay nakikinig sa utos at sama-samang sinalakay ang Aaron. Ininom ito ni Wuyan ng galit. Agad na umorder ang lahat ng mga alagad at tinutukan ang Aaron. Namula ang mata ni Aaron na may mabangis na ngiti. Makakatawa ka kapag namamatay ka, Aaron. Demonyo ka. Naghihintay ka ng immortalidad. Pinilit ni Elder Liu Feng ang kanyang kalooban at galit na pinagalitan. Ba? Aaron isang subo ng dugo direktang nag-spray ng 6 na rurok na nakatatanda na. Napatulala, ano ba ang lausu para alalahanin ang iyong asno? Kwalipikado ka bang pag-usapan ang tungkol sa akin? Ngayon lang, halos matakot na ang ihi, di ba? Panipi, ikaw. Galit si Elder Liu Feng. Sinabi ni Aaron na talagang takot na siya sa kamatayan. Nabuhay siya sa halos buong buhay niya. Sa huli, siya ay natakot hanggang mamatay ng isang maliit na alipin ng demonyo. Saan kaya mabibitin si Kuya Liu Feng sa kanyang mukha? Elder Liu Feng ng nihilism, ayaw kong makipag-usap ng walang kaparirikan sa isang namamatay na tao. Mamatay ka na, saway ni Elder Liu Feng. Nihilism. Joke, sa paningin ko, kaya ko kayong patayin mag-isa. Hayaan mo at bumalik ka. Malamig na sigaw ni Aaron. Sa pananalitang ito, ang 7 matatanda ay nasa masamang kalagayan. Ang 1000 disipulo ng nihilist na sekta, kasama ang 7 matatanda at ang pinuno, ay talagang nagmamadaling lumabas. Bagamat nahuli si Aaron, ang problema ay ang nihilist na iyon. Ang sekta ay nagkagulo, na may mga putol na paa at mga braso sa lupa, ang dugo ay umaagos sa isang ilog, at napakabigat na mga casualty. Wala. Sa 7 matatanda ang nagkaroon ng lakas ng loob, dahil sila ay natatakot na ang Aaron ay babalik. Bakit? Takot. Tama yan. Kung hahayaan ng isang sekta ang isang alipin na lumaban ng ganito, matatawa ang mga tao, sarkastikong sabi ni Aaron. Aaron, huwag ka kasing magsalita ng mabilis. Isa ka lang pagong sa banga. Anong karapatang magsalita? Galit na sabi ni Wuyan. Tama, alamin mo kung sino ka. Sabihin mo kung saang masamang sekta ka nabibilang. Kahit papaano ay mapapaginhawa namin ang iyong kamatayan. Sabihin mo na. Tumawa si Aaron, lousy Aaron, walang pasok. Naiintindihan mo ba ako? Isang grupo ng mga aso. Panipi, galit na galit si Wuyan kaya nanginginig siya at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, mga disipulo, patayin ninyo ang Aaron para sa akin. Pagkatapos, sabay-sabay na uminom ang lahat ng mga disipulo, at ang espada ni Wan Daobing ay nagtipon sa isang malaking bola upang salakayin ang Aaron. Mabilis ding umatras ang 7 matatanda ng paparating na ang pag-atake. Ang mabangis ng ngiti ni Aaron, gusto kong ilibing ka ng nihilismo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito nasa gitna ng langit, biglang naging lalaking may malawak na ginto si Aaron. Direktang sumasabog ang gintong katawan na namumuo lang sa kanyang katawan. Sa paraan ng pagpapasabog ng sarili sa gintong katawan, pinalakas niya ang buong Wuxiang Shenggong sa sukdulan. Wuxiang Shenggong, ang mga bituin ay nagbabago biglang, nihilistic na pagyanig ng lupa, pinawi ang dagandong ng ulap, itinakda ang lakas ng buong malaking bola ng enerhiya na biglang tumigil pasulong, iliko ang ruta, diretso sa lupa. Ang lahat ng libu-libong mga alagad ng nihilismo ay pinalawak ang kanilang mga mag-aaral. Napanood nila ang kakilakilabot na eksena at nakalimutan pa nilang tumakas. Wu. Ang mahiwagang kasanayan ni Wu Xiang, hindi, imposible, hindi ba sa mga mata ng hanay, si Master Sanyong ay tumingin sa galaw ng pagsira sa langit, at siya ay natigilan. Ang Wuxiang Shenggong, ang tunay na nawawalang kakaibang kasanayan ng nihilism, ay tiyak dahil nawala ang kakaibang kasanayang ito, kung kaya't ang nihilism ay sinusubukang tumanggi ng hakbang-hakbang sa loob ng libu-libong taon. Para sa nihilism, ang perpektong Wuxiang Shenggong ay isang natatanging sandata. Para kay Sanyong, ito ay isang bagay na kanyang pinapangarap sa buong buhay niya. Kahit ang sakit ng puso ko, pati ang Panginoon ko. Ngunit libu-libong taon nang hinahanap ang nihilismo, ngunit hindi ko inasahan na si Sanyong pala ang nakakita nito, ngunit sa ganitong paraan. Ang divine skill ni Wu Xiang, ang nihilism ay supremo, pero bakit ito nasa katawan ni Aaron? Di ba demonyo siya? Kung siya ay isang demonyo, paano niya matututunan ang kasanayan ng Wu Xiang?
Kung wala ang talambuhay ng pinuno sa opisina, ang mahimalang kakayahan ni Wu Xiang ay hindi maituturo sa kanyang sarili. Ipinapakita rin nito na ang Aaron ay hindi maaaring matuto ng mag-isa o nagkataon maliban kung siya ay makikilala ng isang Grandmaster ng Nihilismo. Ngunit, biglang naisip ni Sanyong ang isang posibilidad, at nabigla ang buong tao, hindi, mahinang tubighan, hindi ba si Aaron ang tinutukoy ng nuno? Ito, ibig sabihin, ang Diyos na binanggit ng patriarka, hindi lang siya nambobola, kundi sa halip, pinapatay niya siya sa tulong ng buong angkan. Namutla ang mukha ni Sanyong at bumagsak siya sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa harapan niya. Kung iisipin mo, ang kinabukasan ng Nihilismo ay ililibing sa kanyang mga kamay. Anong mukha ang mayroon siya upang makita muli ang kanyang mga ninuno? Isipin ito, tatlong hindi gustong sampelan ang kanilang sarili hanggang sa mamatay, upang humingi ng tawad. Ngunit sa oras na ito, ang kapangyarihan ng pagsira sa kalangitan na inilipat ng divine skill ni Aaron sa Wuxiang ay nahulog na mula sa langit. Sa isang malakas na putok, ang lupa ay nanginginig ng husto. Sinira pa ng malaking alon at lakas ng hangin ang lahat ng mga puno 100 metro ang layo. Sa oras na ito, libu-libong mga alagad ng Nihilismo, tulad ng mga langgam, ang nakahiga sa lupa, patay at nasugatan. Nagsisigawan sila at nagsisigawan sa pinangyarihan. Sa gitna ng kalangitan, nawala ang gininto ang liwanag ni Aaron, nagninangas ang kanyang mga mata, parang Diyos ng digmaan. Ang Diyos ng langit, ang Diyos ng langit, Diyos ba talaga ng langit? Diyos ko, anong ginagawa ko sa Sanyong? Tatlong magpakailanman nagkasala luha, nakahiga sa lupa panghihinayang diretsyong tumama sa lupa. Nawasak, nawasak, nawasak ang aking Nihilismo. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagsisisi. Iniyuko niya ang kanyang ulo at napaluha. Pakiramdam niya ay banibiro siya ng tadhana. Ang nihilism ay idineposito sa loob ng libu-libong taon, at hindi mabilang na henerasyon ng mga pinuno ang sinubukan ang kanilang makakaya upang maisulong ito. Sa kasamaang palad, nabigo silang maabot ang pinakamataas na antas. Ang dahilan ay kulang sila sa kakaibang kasanayan ng Wuxiang. Nang makarating ako sa kanya, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang magic skill na ito. Bukod dito, ang taong ito ay kanyang nihilist, ngunit hinayaan niyang sirain ito ng mag-isa. Masyadong malaki ang biro na ito, hindi ba? Pagbabayad sala, oo, gusto ko ng pagbabayad sala. Gusto lang bumangon ni Sanyong. Ngunit sa oras na ito, muling nakipagkita si Wu Yan sa 6 na matatanda, na naglalayon sa Aaron na maglunsad ng isang nakamamatay na suntok. Boom! Sa pagsabog sa katawan ni Aaron, sumabog din ang puso ni Sanyong. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng kalangitan, nasira ang bagong gininto ang katawan ng Aaron. Sa harap ng magkasanib na puwersa ng 7 matanda, halos wala na siyang kakayahang lumaban. Kung wala sa kanya ang gintong katawan na iyon, ang malaking epekto ng magic explosion ay tiyak na magiging pulbos ang katawan ni Aaron. Ngunit kahit na itago niya ang kanyang katawan, ang buong katawan ni Aaron ay pinasabog ng ilang kilometro, na diretsyong lumipad sa malayo gamit ang isang parabola. Matagal na umungal si Lin at inakay ang 4 na dragon upang lumipad patungo sa direksyon kung saan nahulog ang katawan ni Aaron. Si Qin Shuang ay nananatili sa parehong lugar. Bagamat hindi siya makagalaw ng mga acupoints, kahit gaano pa kalaki ang kanyang mga mata ay wala pa rin siyang malay. Nakatingin lang siya sa direksyon kung saan lumilipad ang katawan ni Aaron, puno ng kalungkutan. Tiningnan ni Wu Yan ang mga nakababatang Marshall Brothers na may kasiyahan. Gamit ang isang malaking kamay, dinala niya ang mga matatanda sa lupa mula sa himpapawid. Sa pagkakataong ito, ngumiti siya. Ang isa pang mahirap na kalaban ng nihilismo ay naayos niya. Naniniwala rin siya na ang kanyang posisyon sa nihilismo ay magiging mas mataas mula ngayon. Kahit lampas sa pinuno, malalaman ng mga alagad ng nihilismo kung sino ang pinakamaraming gumagawa sa nihilismo. Si Uncle Jia Yuan ay nagsumikap. Kung hindi dahil sa iyo sa pagkakataong ito, hinayaan na namin. Na ang pagkukubli ng isang demonyo ay baligtarin ang mundo. Oo, ang Martial Uncle ng Commandment Center ang nag-utos sa amin sa harap ng panganib, na nag-alis ng nakatagong panganib ng nihilism. Salamat sa Martial Uncle ng Ring Court, nalaman niya ang Aaron. Kung hindi,
Ang ganitong delikadong tao ay nagkukubli sa paligid natin. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang gulo sa hinaharap. Sa pakikinig sa mga papuri mula sa lahat ng mga disipulo, malayang tinanggap sila ni Huyan daw. Sa pagkakataong ito, pinawi niya ang napakalaking sakuna para sa nihilismo. Malugod siyang tinanggap ng nihilismo, tama yan. Sa pagmamataas na ito, pinuntahan ni Wu Yanxing ang punong guro na si Sanyong at sinabing, Elder Marshall Brother, ang kasamaan ng Aaron ay naalis na. Hindi ko inaasahan na ang apo ay may kakayahan. Sa kabutihang palad, natagpuan ko ito sa oras na ito. Kung hindi, ang hinaharap ay walang katapusan. With that, hinintay niya ang papuri ni Sanyong. Tatlong magpakailanman mapait astringent ngiti, pinatay mo Aaron. Naisip ni Huyan na gustong ipagmalaki ni Sanyong at may kumpiyansang ngiti na sinabi, Elder Marshall Brother, ngayon lang gustong lumaban ang lalaking iyon, ngunit alam kong nasa loob siya ng kawalan. Kaya kapag siya ay may sakit at gusto ang kanyang sarili. Sa buhay, hinahayaan ko ang 6 na nakababatang Marshall Brothers at ako na lumaban ng magkasama kahit na siya ay isang tunay na Diyos, hindi siya mabubuhay sa oras na ito. Dahil dito, tiwala si Huyan na hindi man lang siya nag-abalang makita ang katawan ni Aaron. Walang makakaligtas. Oo, pinuno ng Marshall Brother, napakahusay ng ginawa ng Elder Marshall Brother ng Commandment Academy sa pagkakataong ito. Sa ganitong magulong sitwasyon, malalaman natin ang mga pagkukulang ng Aaron sa tamang panahon upang makagawa tayo ng isang nakamamatay na suntok at malutas ang problema, mabilis. Elder Marshall Brother Leader, Elder Marshall Brother of Jia Yuan, this time, dapat ito ang unang pagkakataon. Ilang nakababatang Marshall Brothers ang nagpupuri. Pagkarinig nito ay biglang humagalpak ng tawa si Sanyong. Matapos sabihin na 3 beses siyang magaling, bigla siyang dumilat at sinampal si Huyan sa mukha. Isang sampal sa mukha ang halos umalangaw-ngaw sa buong garden. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.